Maniniwala ka ba kung sasabihin kong hindi lang aswang ang kumakain ng dugo at laman ng tao? Hindi lang mabangis na hayop o mga nilalang ang sabik sa kinatay na tao. Ayon sa history ng mga ninuno noong unang panahon, talagang talamak ang kumakatay ng tao. Ayon pa nga sa istoryang nabasa ko, kanibal daw ang tawag sa mga taong kumakain ng kapwa nila tao. At hindi lang yun, ginagamit di umano ang kapwa-tao para pang-alay sa anito at mga diyos-diyusang sinasamba ng ating mga ninuno noong unang panahon. Magandang buhay sa lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw ay kwento at karanasan ng ating bidang pangangalanan na lang nating Jovel, taong 2020 sa probinsya ng Iloilo. Bata pa lang si Jovel, lahat ng pagmamalupit ay naranasan na niya. Mula noong mamatay ang nanay niya dahil sa pangbubugbog ng tatay niyang lasinggero hanggang sa kapatid ng ama nito na wala nang ginawa kundi ang pagmamalupitan sila kasama ang nakakabata niyang kapatid na pangalanan na lang nating si Jerry. Halos buong buhay nilang magkapatid ay nag-aalmusal sila ng latay, black eye at minsan pinipilit silang magkayod kalabaw para lamang may makain. Ang matindi pa, halos sila ding dalawa ang bumubuhay sa tatay at tiyuhin nilang parehong walang nang ginawa kundi ang tumagay. Sa murang isip ng dalawa, naging normal na ang dahas na nararanasan. May mga pagkakataon pa nga ding nakakaramdam sila ng pagkainggit sa ibang mga bata lalo pat ni hindi nila naranasan ang pag-aaruga ng magulang. Isang umaga, habang nagsisibak ng kahoy si Jovel, niyaya siya ng kapatid niyang magluto ng lugaw. Gutom na di umano iyon dahil halos ilang araw na silang wala man lang kinain na kanin. Noong una, tumutol si Jovel. Ayon kasi sa kanya, ang bigas na nasa lagayan ay sakto lamang sa mga batugan nilang tiyuhin. Noon ay inihanda daw iyon para lamang sa hapunan ng mga ito. Napabuntong hininga naman si Jerry. Gusto pa sana noon magsalita ngunit tumahimik na lang din ito at tinulungan na lang niya si Jovel na matapos ang pagsisibak ng kahoy. Sa puntong iyon, naaawa si Jovel sa kalagayan nila ng kapatid niya. Sa isip niya noon kung sana'y makaalis man lang sila sa lugar na kung tawagin nila noon ay impyerno. Ilang sandali pa nang matapos sila ng ginagawa nang dumating ang tatay nila kasama ang kapatid nitong may bitbit pang karton na may lamang mga bote ng tanduay habang may hila-hila ang mga itong sako na may lamang pulutan. Madalas nakikita iyon ni Jovel na iniihaw ng tatay at tiyuhin niya habang nilalantakan ng mga ito ang alak. Nasanay na noon ng dalawa dahil halos araw-araw ganoon ang ginagawa ng ama at tiyuhin nila. Ang maglaklak ng alak at pagkatapos silang dalawa ang pinagbubuntungan ng galit pag umaakyat na ang tama ng alak sa mga ulo nito. Noong araw ding yun, si Jovel ay nagtabi ng mga saging na para sana may makain man lang silang dalawa ni Jerry sa hapunan. Galing pa iyon sa pananim nila na tinatago nito para pantawid gutom nilang magkapatid. Para lang malamanan ang sikmura nilang dalawa, laging nagtatago ng pagkain si Jovel. Marami din kasing silang tanim ng mga saging, kamuting kahoy at mga madalas na napapawi ang gutom nila dahil sa mais na nakukuha pa nito sa pananim ng lola niya. May kalayuan ang lugar noon pero sinasadya iyon ni Jovel para lang makapag-ipon sila ng kapatid niya ng pantawid gutom. Madalas ginagawa niya, nagluluto na siya habang wala ang tatay at tiyuhin nila.
Itinatago niya lang iyon sa ilalim ng papag na hinihigaan nilang dalawa ng kapatid niya. Hating gabi na noon at nagkakatuwaan pa ang tatay at tiyuhin niya sa labas ng bahay nila. Meron itong ginagawang sigaan habang may kung anong iniihaw. Nasanay naman si Jovel na laging may ganoon, ngunit ng mga oras na yon parang may kakaiba. Lalo pa napansin niyang ang karne na iniihaw ng tiyuhin at tatay niya ay parang hindi karne ng kung anong hayop. Naiisip niya pa noon kung saan kumukuha ang mga ito ng pambili ng karne, gayong halos ang kinikita ng mga ito ay kulang pa nga sa pambili ng alak. Dagdag pa ni Jovel na lagi siyang nakakakita ng mga parte ng katawan ng tao sa tuwing magigising siya sa umaga at mag-aayos ng pinagtagayan ng tatay at tiyuhin nila. Nasa isip niya na baka daw aswang ang mga ito kung kaya't wala sa maayos na katinuan. Mag-aalas 12 ng mga oras na yon nang hindi makatulog si Jovel. Maliwanag ang paligid dahil sa kabilugan ng buwan. Dumagdag pa na ang ingay ng mga aso na para bang may nakikita iyong hindi kaaya-aya. Bumangon si Jovel para uminom sana ng tubig, ngunit bago pa man siya nakalabas ng silid nila, bigla namang bumangon si Jerry. Hawak-hawak nito ang tiyan at nagsasabing, "Manong, wala ba tayong lugaw? Ilang araw na talaga tayong hindi nakakain ng kanin. Kumukulo na talaga ang tiyan ko kakakain ng nilagang saging. Tsaka, bakit gising ka pa? Di ka din ba makatulog?" Ang tanong ni Jerry kay Jovel. Bago pa man nadugtungan ng kapatid ang sasabihin, nang biglang pinigil ni Jovel ang bibig nito. Nakaramdam kasi siya ng parang may kumakalabog sa labas ng silid nila. Sa isip niya ng mga oras na yun ang tatay at tiyuhin niyang hindi patulog. Sumenya siya sa kapatid na huwag maingay dahil ang nais nito ay makimatsyag muna sila sa mga nangyayari sa labas. Sumunod naman si Jerry na para bang kay bilis niyang naunawaan ang ibig sabihin ni Jovel. Ilang sandali pa nang sabay silang napaluhod habang sumilip sa maliit na siwang. Nanlaki ang mga mata ng dalawa nang makita nila ang hindi kaaya-ayang tagpo na ginawa ng kanilang ama kasama ang tiyuhin nitong parang sinasapian ng kung anong demonyo. Ayon kay Jovel, sumasayaw daw ang dalawa sa harap ng nagliliyab na siga habang hawak-hawak ang isang ulo ng tao. Di nila mawari kung para saan ang ginagawa ng dalawa, pero napalunok ng laway si Jovel habang titig na titig sa tiyuhin nito. Maya-maya pa nang bigla na lang inundayan ng saksak ng tiyuhin ang ama nila habang may kung anong ritual iyong ginagawa. Di na lubos maisip ni Jovel kung bakit pinatay ng tiyuhin niya ang tatay nila, gayong wala namang iyong ginagawa kundi ang parang baliw na sumasayaw. Akmang lalabas sana si Jovel nang pigilan siya ni Jerry. Umiiyak na iyon habang pinipigilan ng bibig. Ayaw kasi nito ang gumawa ng kung anong ingay. Dahil sa nangyari, parang animoy umakyat ang galit sa loob ni Jovel. Alam niyang pwede na silang isunod ng tiyuhin anumang oras, kung kaya't pinahanda niya si Jerry ng kung anong pwede nilang magamit pang depensa oras na pasukin sila ng tiyuhin niya. Hindi nga nagkamali si Jovel. Ilang minuto lang ang makalipas nang makita niya ang tiyuhing may daladalang itak papasok sa kubo nila. Sa paglalarawan ni Jovel, nanlilisik daw ang mga mata nito habang parang baliw na umuungol kasabay ng mga aso na kanina pa nilang naririnig sa labas. Inihanda ni Jovel ang mahabang kutsilyo, samantalang si Jerry ay humawak din ng martilyo.
Maya-maya pa nang biglang sinipa ng tiyuhin nila ang pintuan. Agad naman iyon natanggal dahil hindi naman matibay ang paggawa noon. Walang ano-ano'y inundayan agad sila ng itak. Ngunit dahil nakahanda ang dalawa kung kaya't buong tapang silang lumaban. Nawala na din sa katinoan si Jovel nang maisaksak niya sa dibdib ng tiyuhin ang hawak-hawak nitong kutsilyo, samantalang si Jerry ay pinukpok ng martilyo ang ulo ng tiyuhin nila. Sabog ang bungo nito dahilan ng pagkawala ng malay ng tiyuhin. Noon di na nakapag-isip ang dalawa kundi ang katayin ang tiyuhin nila. Hindi pa nakontento si Jovel lalo pa nang makita niya din ang kalunos-lunos na sinapit ng kanilang ama. Nang mga oras na yon, parang nakaramdam si Jovel ng kakaibang enerhiya lalo pa nang makita niyang gutay-gutay na katawan ng kanilang tiyuhin. Halos maligo na silang dalawa ng dugo ngunit imbis na manghingi ng tulong, walang awa nilang dalawang nilagay sa siga ang pira-pirasong katawan ng tiyuhin nila. Ang mga sumunod na pangyayari ang siyang nagpagimbal sa buong baryo. Umaga na nang matagpuan ang mga bangkay, samantalang si Jovel at Jerry ay kusang sumuko sa mga pulis. Sa puntong iyon, isinalaysay nila ang kaganapan habang nagsasabing depensa lamang ang ginawa nilang dalawa. Noong una, walang naniwalang mga pulis dahil ayon pa nga sa lumabas na imbestigasyon, ilang mga parte pa ng katawan ng tiyuhin nila ay nawawala at posibleng kinain din daw iyon ng dalawa. Ngunit itinanggi nila ang aligasyon. Sumailalim din sila sa drug test dahil inakala ng mga pulis baka nag-aadik ang dalawa. Sa kasamaang palad, negatibo ang resulta. Habang positibo naman ang dalawa na mayroong problema sa pag-iisip. Dagdag pa ng mga pulis na dala marahil iyon ng mga masasakit na pinagdaanan ng dalawang bata. Matapos ang tagpong iyon, ipinasok sa rehab ang dalawa. Ngunit hindi din nakabuti lalo pa nga silang naging agresibo at parang lagi silang sinasapian ng kung anong demonyo. Ang totoo, hindi lamang ang tiyuhin ang napatay ni Jovel. Nasundan pa iyon sa loob ng rehab. Maging si Jerry ay ganoon din. Hanggang sa taong 2024 nang matagpuan na lang na walang buhay si Jerry sa higaan nito. Nakalawit ang dila habang animoy nakadilat pa ang dalawang mga mata. Sa pangkasalukuyan, hindi pa din makuha-kuha ng mga kapulisan kung paano nasadlak ang dalawang bata sa trahedyang nagdulot sa pagkawasak ng kanilang buhay. Nanatili pa din si Jovel sa rehab hanggang ngayon ngunit para daw itong hindi nakakakilala ng tao. Hanggang dito na lang ang kwento ni Jovel. Ang totoo, habang tinatapos ko ang pagsusulat ng kwentong ito, may halong awa at habag akong nararamdaman. Isa sa mga kaibigan ko kasi ang naging malapit sa dalawang magkapatid. Ang totoo, sobrang nakakakilabot ang nangyari sa kanila lalo pa nung ang lola mismo nila ang naglatag ng istorya at mga karagdagang impormasyon patungkol sa mga nangyari. Maraming salamat po sa nakikinig sa mga kwento. Naway antabayanan niyo pa po ang mga susunod na kwentong may itatampok sa channel na ito. Hanggang sa muli. Babosh!